Inaasahan ngayong araw, ilalabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon para ipahinto ang pagpapatupad po ng pagtataas ng matrikula sa mahigit 300 tertiary schools sa bansa. Maluwag naman daw itong tatanggapin ng Commission on Higher Education o CHED. Ito nga magiging desisyon nga ng Korte Suprema. Para ho makipagkape ho sa atin ngayong umagang ito tungkol po dyan, makakasama ho natin si Attorney Julito Vitriolo, ang Executive Director ng CHED. Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. First and foremost, kailan ba pasokan ng kolehiyo, tertiary? Well, iba-iba yan. Baka next week magsimula na. Pero, well, karamihan dyan. Baka yung middle of June, ano? Or later pa. Basta hindi siya lalagpas ng June. Alright. Nagsampa ng petisyon, Maris, ang grupo ng mga kabataan at National Union of Students of the Philippines. Dalawang major issue ang idinulog nila sa Korte Suprema. First, yung Memorandum Order number 3. Kini-question nila yan, pati yung sinasabing unconstitutionality daw po na Section 42 ng Education Act of 1982. Tama. Ano yung Memorandum Order number 3? Yung CMO 3 natin, yan yung Enhanced Policies and Guidelines sa pagtataas ng fees. Okay. Basically, nakabase rin yan sa BP 232 Section 42, ano? So, yan ang naging batayan natin over the years. And syempre, kung questionin nila yung dalawang legal basis na yan, kailangan talaga ng ruling ng constitutionality ng Section 42 and yung validity ng CMO natin based dun sa law, no? And other regulations. Alright. Sinasabi nila kasi rito, kaya daw hindi maganda itong Memorandum Order number 3 dahil walang regulating power ang CHED. Walang provision daw para i-regulate yung taas ng tuition. Kumbaga yung mga pribadong eskwelahan lang talaga yung mag-determine. Yung kasi yung nasa batas, yung Section 42, by the way, it's a 31-year-old law, no? Nag-aaral pa ako, nandyan yan. Sinasabi doon that the private school shall have the right to determine the rate of increase. Subject to the yung konsultasyon or the rules and procedures na itatalaga o papatupad ng, well, at that time, DEX, ano? Ngayon, of course, CHED, and in the case of the other agencies, gano'n, ano? So, nandyan pa rin yan, yung batayan na yan, So, in other words, sir, sinusundan nyo lang talaga kung ano yung batas. Pero nakikita nyo ba so far na dapat ng repasuhin at palitan or i-amend somehow itong batas? Alam mo, Maris, matagal na pinag-uusapan yan, sa Kongreso. Hindi lang 10-15 years. Pero ang Kongreso, pinag-aaralan nila yan. Well, up to now, wala naman silang amendment na ginagawa. Because mukha namang reasonable yung law, ano? Ang determination kasi nung level of increase, depende sa pangangailangan ng paaralan yan. Mahirap namang kaming magdikta dahil we don't know yung sitwasyon sa loob. Situation on the ground. So yung mga procedures ang aming binabantayan. Una, yung consultation, kailangang justified yung mga reasons, then i-distribute yung allocation or i-allocate yung increases according to law, ano? Tinitiyak nyo naman? Yeah, tinitiyak yan, no? May mga monitoring yan. Kaya may oversight, no? Yes, Joel. Kaya nga, out of the 451 na nag-apply, ano, this year, 354 lang napayagan, no? And this is out of 1,683 schools, private schools. So, hindi lahat ng paaralan nagtataas. A little over 15. At hindi lahat ng gusto magtaas, pinapayagan ninyo. Tama ba yun? So, pero kasi ang napayagan po ata na average na pagtataas sa matrikula ay aabot sa 8.5%, which is talagang mataas according to some kanila, sectors or some groups. Ang ibig sabihin lang yan, no? Some schools, ang kanilang rate lower than that, yung iba higher, no? So, nagdidepende yan sa level ng fees. Yung mga malalaking paaralan, napakaliit lang yung hinihi-increase. 3%, 2%. Pero syempre, kung translated sa pesos, medyo malaki yan. Yung iba naman, they even ask for 10, 15%. Pero ang peso equivalent niya, maliit din. So, on the average, 8.5 is actually 37 pesos increase per unit. No? Per unit. Ang Education Act of 1982, sabi nyo nga, nag-aaral pa kayo nandiyan na ho yung batas na yan In its 31 years of existence, wala ho nag-question dyan. This is the first time. This is the first time. Kaya, of course, we welcome yung ganyang move para malaman talaga kung ano yung limits nung kayang ipatupad in terms of regulating at saka yung karapatan ng paaralan, ano?
Pero maituturing po ba na late talaga o huli yung pag-approve ng SHED sa mga eskwelahan na dapat magtataas o yung mga papayagan na magtaas ng mga matrikula? Nahuli po ba talaga ang SHED? Hindi naman kasi first week, second week of May, normally yan lumalabas because we're giving them after nung consultation, no, kung February 28 ang deadline, a few months to consolidate yung kanilang submission, and then on our part, yung evaluation and monitoring kung totoo ba ang mga datos na to. No? Even sa regions namin, sa regional offices, alam na nila yan. No? So, nung in-announce natin, kinonsolidate natin kasi lahat nationwide. Okay, in the event, hypothetical, attorney, in the event na yung Supreme Court ay magdesisyon in favor of the petitioners, paano ang gagawin natin, maibabalik pa kasi nakapagbayad na eh. Nakapagbayad na, nakapag-enroll na mga estudyante kasi June na ngayon. Mukhang sasakit ang ulo nyo kung paano i-craft o mechanize kung paano ito ibabalik. No? Well, kung collected na yan, halimbawa yung increased rates ng mga schools, what the schools can do kung talagang blanket ang, kumbaga, pangkalahatan ng decision, pwede nilang ilagay sa escrow, kumbaga, ilagay nila lang sa bangko yung na kolektang yan, subject to the final resolution. Or kung madali para sa kanila, kasi kung konti lang enrollment, they can initially refund. Kasi anyway, pending yung yung petition, no? Suppose manalo naman ng school, so magbabayad ulit yung estudyante. So maganda ilagay sa escrow fund. Escrow. Kasi syempre marami pang dadaanan yan. Meron pang motion for reconsideration. Correct. And masyadong komplikado ata kung i-refund pa, no? Oo. Sabi ko kung napakalaking eskwela yan, no? Libo-libo. Pero sir, ang gusto ko pong malaman, kasi syempre, etong mga pinayagan yung magtaas ng matrikula, may talagang legal na basihan o talagang very valid yung basihan kung bakit kailangan silang magtaas ng matrikula. So, kung sakasakali na, again, hypothetical, kung mag-decision ng Korte Suprema in favor of the petitioners, paano yung mga eskwelahan na ito na inaprubahan nyo na talagang nangangailangan ng karagdagang pondo para sa kanilang mga guro at para na rin sa mga pasilidad? Yun ang magiging problema dyan. Kung maging final ang decision, well, hindi lamang nila isosoli yung pera o yung nakolekta, no, incremental proceeds. Hindi pa sila makapagtaas ng sweldo. Tama yan, no? Saan nila kukunin ngayon lahat to? So, mayroong complication. No? Hindi madaling usapin yan, kung kaya't after 31 years, parang ngayon lang nagkaroon ng ganyang action. Kasi more or less, ang tingin namin, yung provision na yan ng batas, reasonable, no? Kasi hindi naman basta-basta nagtataas ang paaralan eh. Even sa ating statistics, 15% kasakabuuan ng paaralan, no? Kasi marami dyan yung hindi nagtaas. In terms of access sa mga estudyante, pwede silang mamili. Kung mataas dito, pwede silang lumipat. So, hindi sila nadi-deprive actually ng karapatang mamili ng paaralan at pumasok sa isang college. Minsan daw ang problema, attorney, hindi na ma-absorb ng mga state universities and colleges dahil sa sobrang dami ng mga enrollees. Sa katotohanan ngayon, 40% na ng kumbaga enrollment share nandun na sa SUCs. Ang laking malaking figure yan compared to 5 years, 10 years ago. Na 10-15% lang, ngayon 40%. Pero in other words, attorney, talagang sinisiguro nyo na ma-maintain yung balance dun sa access to education and yung sustainability naman ng isang eskwelahan na nangangailangan. Tama yan, no? Kasi syempre kung hindi naman yan makakapag-upgrade ng fees niya, paano sabi tama si Joel, paano yung sweldo ng mga guro? Kasi yan, may mga anak din na pinapaaral, paano yung pag-modernize, pag-improve ng facilities. Ngayon, sabi ko nga, subject to the capacity ng estudyante, financial and yung intellectual, pwede siya mamili ng paaralan, no? Hindi open yan, no? Hindi yan barred or hindi prohibited. So, marami siyang options. At the end of the day, pwede siya lumipat din sa SUCs na talagang mura at marami ring magandang SUCs. At hindi nagtaas. Alright. Yes, of course. Alright, maraming salamat po, Attorney Julito Vitriolo, Executive Director ng SHED para sa pakikipagkape at balitaan po niya sa amin ngayong umaga. Good morning po.